Ika-47th birthday nga ng papa ko ngayon and namili kami ni ate ng mga pagkain, mga uulamin namin mamayang gabi. Kaya naman nagbabalat na si ate dyan ng mga kailangan balatan kasi 3 p.m. na rin, baka abutin ng gabi kasi walang kakatulong sa kanya sa pagluluto kasi yung ibang kasama namin dito ay nagtatrabaho pa. And ako naman kasi hindi makakafocus sa pagtulong kasi nga si Iya ang kulit, kailangan talagang bantayan. Ayan, lumafang na nga siya ng pizza. Tinulungan ko na nga si ate dito pero ang ginawa ko lang naman ay magtanggal ng mga pangbalot ng lumpia kasi magkakadikit kasi yan sila. Kaya naman yun lang yung tinarabaho ko, pinagtatanggal ko lang sila. Para mamaya kapag magbabalot na si ate ay hindi na siya mahirapang magtanggal pa. Hindi nga alam ng papa namin na maghahanda kami ngayong birthday niya. Wala kasi sila ngayon kasi tinatapos nila yung pag-harvest ng mais dun sa may taniman nila. And for sure, mamayang gabi pa sila makakauwi. Nag-ambagan nga kami ng ate ko dito para makabili kami ng panghanda ngayong birthday ng papa namin. Talagang napagplanuhan na din namin to kahit konti lang basta may panghanda lang kami. Maranasan man lang niya na may naghahanda para sa kanya. After ko ngang matanggal lahat ng mga nagdidikit-dikit na pambalot ng lumpia, ay lumafang na din ako ng pizza dito. Nagutom nga kasi talaga ako kanina sa lakad namin kasi nga sobrang init talaga and may dala-dala pa akong bata and marami pa kaming dala kanina and dalawa lang naman kami ng ate ko. Tapos nagko-commute pa kami. Sobrang hirap talaga kapag walang wheels. Maya-maya nga ay dumating na rin yung ice cream na sinalihan ko sa may paluwagan. Paluwagan muna tayo ngayon kasi hindi afford na mag-cash kasi wala tayong cash. Pinalagay ko na nga muna sa loob yung ice cream kasi mamayang gabi pa naman to lalafangin. At meron na din pala itong mga kasamang cone and hindi ko alam kung ilan to lahat. Chinek ko na nga muna din yung ice kung aabot ba to mamayang gabi kasi 4 p.m. pa lang ngayon and na-deliver na siya. Pero feeling ko naman naabot pa to mamayang gabi kasi nga malalaki yung mga ice niya and sobrang tigas talaga, hindi ko siya makuha. Nakatulog nga ako habang napapatulog kay Iya kanina and guess what? Nagising ako ng alas 7 and si Iya ayan borlogs pa. Lumabas nga ako and naabutan ko tong lumpia dito sa may table na hilaw pa talaga. And dito naman ako natakam sa inihaw na karne. Ito talaga yung inaabangan ko. Chinek ko nga yung ice cream and voila! Palaban yung mga yellow niya. Talagang hindi pa natutunaw. Pinaghihiwa na nga din yan ni ate para makakain na rin kami. Lumabas nga ako and nakita ko nga itong manok na nagsuswimming sa may palanggana. May nagpapainit pa nga na isda dito. Buti natirahan pa ako ng isang slice ng pizza kaya nilafang ko na agad, baka maunahan pa ako ng iba kasi nakalatag lang dito sa may table kaya nilafang ko na. Matapos kang mahiwa at mahalo na yung inihaw na karne ay kumain na agad kami kasi 7 p.m. na and wala pa kaming hapunan. Kakarating lang din nila mama nitong time na to kaya kumain na din kami. Wala nang usong kanta-kanta ng happy birthday dito, lafang na diretso. Hindi kasi kami nasanay na magkakanta pa talaga ng mga ganyan kasi kapag may birthday dito ay talagang diretso na lumafang. Dito nga sa pamilya na ito ay ang kinantahan lang ng happy birthday ay yung anak ko lang and yung debut ko nung nag-18 ako at nung first birthday ng anak ko nung June. As in, no joke. Hindi talaga uso ang kanta-kanta dito. Kain na diretso. Kami-kami lang din kasi ang tao nitong time na to kasi nga hindi na kami nakapag-invite kasi sobrang gabi na nito and yung mga tao dito ay talagang mga taong bahay lang. Hindi na din kami nakapag-invite ng mga relatives kasi nga gabi yung handa namin and malayo kasi yung mga relatives namin dito. And in-invite ko naman yung pinsan ko dito kaso gabi na daw kaya hindi na siya makakapunta. Bukas na lang na siya pupunta kung may matitira pa. Si Julius nga hindi rin nakauwi kasi sobrang layo ng work site niya and 9 p.m. pa yung out niya sa work. Sobrang alanganin ako magbabiyahe pa siya kasi sobrang gabi na talaga siya makakaabot dito. Stay in nga kasi siya doon kaya minsan lang siya nakakauwi dito. Ngayon pa nga lang naluto itong lumpia kung kailan tapos na kaming kumain. At ayan si Iya nga ay mabitbit na talagang ice cream. Katapos naming kumain ay nag-ice cream na agad kami. At eto nga yung ice cream na yun, pure mango yung flavor na in-order namin kasi ito yung in-order ko nung birthday ni Iya and talagang nabitin ako kaya umorder ako ulit ngayon. At yung lagayan nga ng pizza ay naging halo-halo na. Nilagyan ba naman ng mga basura? At si Papa nga ay nakipag-inuman lang sa kapatid ng asawa ng ate ko kasi sila lang naman dalawa yung umiinom dito. Wala kasi ibang tao. Kinabukasan nga pagkagising ko, chinek ko agad kung may natira pang ice cream at ayan, meron pa talaga, may kalahati pa. At pagkagising ko nga ay nandito na pala yung pinsan ko. Ito nga pala yung pinsan ko na in-invite ko kagabi na hindi makakapunta. Sabay na nga kaming kumain kasi sobrang late na ako gumising and silang lahat ay kumain na. Kaya ako na yung naiwan na hindi pa nakakain. Kaya naman nagsabay na lang kami dalawa. Nagchika-chika na nga lang kami habang kumakain kasi minsan na lang talaga kami nagkikita nito kasi sobrang busy sa school. Kaya hindi ko muna inistorbo ang buhay nito kasi nagfo-focus sa pag-aaral. Char, focusing yarn. Magkalapit lang naman yung bahay namin
dito, doon lang sa may dulo sa kanila. Pero parang ilang buwan, ilang taon na kaming hindi nagkikita. At dahil talagang ako ay taong bahay lang ako, kung aalis man ako, talagang doon ako sa may sentro ng city pupunta. Hindi ako mahilig pupunta sa mga kapitbahay, kahit sa kanila, kahit sa relatives, hindi. Madalang lang talaga. Kaya naman hindi talaga kami madalas nagkikita. Hindi madalas nakakapag-bonding kasi nga sobrang busy na din niya. Pero minsan kasi nakakapanibago lang din kasi sobrang solid ng banding namin noon, magkakasama sa TikTok, magchichika dito, halos araw-araw nandito siya sa bahay kasi dito siya gumagala. Pero nung nag-start na yung pasukan, nung nag-grade 12 na siya, ayun, naging busy na yung buhay niya kaya hindi ko na rin siya ginugulo. Nakakapanibago yung mga nakasanayan yung gawin ay hindi nyo na nagagawa ngayon. Kahit mag-TikTok, kahit isang TikTok, wala na kaming TikTok ngayon. But it's okay, that's life naman talaga. As an adult, we have our own priorities na. Ang problema lang kasi sa akin, ang bilis ko talagang masanay, kaya naman minsan talagang matagal ko maintindihan or bago ma-accept yung isang sitwasyon. Wait lang, parang nagdadrama na ako dito ah. So that's it for today's video guys. Please do follow me for more videos. Thanks for watching. Bye!